Tulad ng alon na hindi natin mapigilan ng pag-alis, may mga tao rin sa buhay natin ang aalis kahit hindi man natin gusto. Lilisan sila sa mga buhay natin at wala rin tayong magagawa para pigilan sila. Kahit gusto man natin na manatili nga sila sa tabi natin, wala tayong magagawa para mapanatili nga sila sa ating mga tabi. Ngunit hindi rin naman lahat ng mga umaalis gustong umalis. Hindi lahat ng iiwan ay hindi nasasaktan at gusto talaga namang iwan. Sadyang may mga pangyayari lang talaga sa buhay na kahit na hindi man natin gusto, kailangan natin gawin. Ayaw man natin mang-iwan, kailangan. Gusto man natin na bumalik, hindi na nga maaari dahil hindi na nga payag ang mundo. Papa, aalis po ba kayo? Nilingon nga ni Benedict ang 7 taong gulang nga na anak na si Hero na tumatakbo nga palapit sa kanya. Nang makalapit nga sa harap niya si Hero, lumuhod nga si Benedict para makapantay nga niya ang height ng anak. Oo anak, kailangan ko nang pumalaot para makahuli ng marami. Sagot nga ni Benedict sa anak sa kainabot nga ang mukha nito. Magpapakabait ka kay Tita Dayan mo ha? Baka hindi ako makauwi ng maaga mamaya. Napakunot na nga ang bata. Anong oras po ang uwi nyo mamaya, Papa? Hindi ko alam pero sigurado ko matatagalan ako sa paglaot ngayon. Kung sakali man naabutan ako ng madaling araw doon, hindi mo na ako kailangang hintayin bago matulog ka ng maaga. Bilin pa nga ni Benedict. 3:00 pa lang ng madaling araw ngayon, ngunit tansya nga ni Benedict, aabutan nga siya ng 1 araw sa laot mamaya dahil yun ang usapan nila ng mga kasamahan niyang mangingisda para nga mas makarami sila ng huli. Sige po, Papa, ingat ka po. Mag-ingat din kayo. Bago nga siya umalis, humalik muna nga siya sa noo ng anak at binili nito kay Dayan. Ang babaeng nagtatrabaho nga sa kanya bilang tagabantay at taga-alaga nga ng kanyang anak habang siya ay nasa laot. Kaibigan niya rin si Dayan. Sa katunayan mula nga nung lumipat nga sila ng anak niya dito, sa isla ay si Dayan na nga ang unang naging malapit sa kanila. Kaya naman malaki ang tiwala ni Benedict kay Dayan. Patid niyang ligtas nga ang kanyang anak sa pangangalaga ni Dayan. Nagpaalam na nga rin sa kanyang dalawa at tumuloy na nga sa pagalis nga ni Benedict. Ayaw niya man sana na laging iwan nga ang anak niya, wala naman siyang ibang magawa dahil kailangan nga niyang kumayod para sa kanilang dalawa. Hindi nga sila mayaman at ang pangingisda nga lamang kinukunan nila ng pang-araw-araw kaya mas lalong nagsumikap nga si Benedict sa buhay para nga sa kanyang anak dahil gusto nga niya na makapag-ipon na nga siya para sa pag-aaral nga ng anak niya. Ayaw niya kasi na matulad nga sa kanya, si Hero, na walang pinag-aralan dahil higit na mas mahirap nga ang buhay kung wala kang pinag-aralan. Matulog na tayo ulit, Hero. Masyado pang maaga. Mamaya may pasok ka na. Sabi pa nga ni Dayan kay Hero na nakatanaw nga sa papalayo. Okay po, sagot nga ni Hero at nauna na nga pumasok sa loob ng bahay para ituloy nga ang pagtulog. Kahit laging madaling araw ang alis ni Benedict para magpalaot, ay talagang gumigising ang anak nito para magpaalam at ihatid nga ng tingin ang ama. Samantalang bandang hapon na nga nang magpa siyang isang magandang dilag na lumabas nga sa hotel room niya at namasyal sa isla kung saan siya tumutuloy. Habang naglalakad ang dalaga, ay may napansin nga siyang isang cute na batang lalaki na tumakbo. Nakayapak nga ang batang lalaki at kahit mag-isa lang na naglalaro ay masaya pa rin. Hindi niya maiwasan ang hindi mapatitig nga sa batang lalaki. Kapag huwanag pa siya nga si Azur, nalapitan nga ito at kausapin. Hi! Magiliw nga na bati niya sa batang lalaki nang umiti rin sa kanya. Hello po! Ang cute-cute mo naman. Anong pangalan mo at bakit mag-isa ka lang na naglalaro dito? Ako po si Hero. Wala po kasi ang mga kawabo ko kaya mag-isa lang po ko. Sa isip-isip nga ni Azur, Hero? Yun ba ang pangalan mo? O Hero? Ah, Hero. Tsaka ako kawawo, ibig sabihin kalaro.
Opo, Hiwo po. Ganun ba? Bakit mag-isa ka lang? Nasaan ang mga magulang mo? Nakangiti pa nga na tanong nga ni Azur. Kasama ko po si Tita Dayan. Ayun po siya, bumibili po ng buko. Sinundan niya ng tingin ang itinuturo nga ni Hiro at nakita nga niyang isang magandang babae sa may tindahan ng buko at lumingon din ito sa kanilang direksyon at sinigawan nga si Hiro na huwag lumayo dahil malapit ng araw ang binibili. Kayo po, ano pong pangalan niyo, ate? Ako naman si Azur Lim. Ate Azur na lang at pwede mo itawag sa akin. Azu po? Hindi pa nga ma-pronounce ng maayos ni Hiro ang pangalan niya dahil sa bulol nga ito sa letrang R, pero ang cute-cute din naman pakinggan ng boses nito. Oo, ako si Ate Azur at bago lang ako sa lugar na to. Bakit po? Saan po ba kayo galing, dati? Galing ako ng Canada. Nagtakang itsura nga ni Hiro. Canada? San po yun? Malayo yun. Para makapunta doon, kailangan mong sumakay ng airplane. Napangiti nga si Hiro. Mahina siyang natawa dahil nga sa pagkakasabi nga ng bata ng airplane ay sabi nga niya, Euphrane. Talaga namang bulol pa din. Malayo po pala kayo? Saan po kayo titiwa dito kung nasa Canada po bahay niyo? Diyan sa hotel. Tinuro nga niyang hotel. Nakapasok ka na ba dyan? Umiling naman ang bata. Sobrang cute nga ng bata na yun at mabait pa nga, kung kaya agad nga naging malapit sa kanya si Azur. Sa sumunod na araw nakita nga niya ulit si Hiro, ngunit mag-isa na nga lamang ito. Hinanap niya kung nasaan ang tita Dayan nito, nakasakasama nga ngunit hindi niya makita. Nilapitan nga niya si Hiro at tinanong, Hiro, nasan nga pala ang tita Dayan mo? Bakit parang mag-isa ka lang ngayon? Abala nga sa paglalaro si Hiro, nang lumapit nga siya at nang magsalita siya, nagangat ito ng tingin sa kanya. May sakit po si Tita Dayan. Natutulog po siya ngayon sa bahay po. Hindi win po ako pumasok muna kasi wala pa pong magbabantay sa akin eh. Ganun ba? Tinignan nga ni Azur ang dagat. Walang tao sa dagat ngayon dahil mataas nga ang sikat ng araw. Naisip niya delikado nga para kay Hiro. Kung walang magbabantay nga dito, baka lumapit pa nga ito sa dagat at may kung anong mangyari. Gusto mo ba na samahan na lang muna kita, Hiro? Dahil nga sa sinabi niya, nagliwanag nga ang mukha ni Hiro at agad na pumayag nga na samahan niya muna. Nakipaglaro at kwentuhan nga siya ng kung ano-ano hanggang sa natanong nga niyang tungkol sa mga magulang nito. Wala po akong mama. Hindi ko po alam kung nasan po siya at ang papa ko naman po, nangingisda po. Nakaramdam nga siya ng lungkot nang malaman nga na wala na nga ang ina ni Hiro at ang ama naman nito laging nasa laot. Kaya naman pala ang kaibigan ng ama na si Dayan ang lagi lang nitong nakakasama. Gusto sana ni Azur na mamit nga ang ama ni Hiro ngunit lumubog na nga ang araw, hindi pa rin bumabalik ito. Hanggang sa sinabi na nga sa kanya ni Dayan na baka ay abutan ng madaling araw sa laot ang ama ni Hiro na si Benedict, kaya nagpasya nga siya na bumalik na nga lamang sa hotel room niya. Dahil nga sa sumunod na araw, hindi pa rin maganda ang pakiramdam ni Dayan. Sinamahan na naman ni Azur si Hiro maglaro. 10:00 daw kasi ng umaga, bumalik na nga ang ama nito sa laot. Sa mga kwento pa nga lamang sa kanya ni Hiro, tungkol sa ama ay alam na nga niyang isa itong mabuting ama, mabuting tao. Anak! May narinig nga si Azur na malalim nga ang boses ng isang lalaki na tumakbo nga. Si Hiro palapit sa isang lalaki na may dala na lambat habang sumisigaw ng papa. May bago po akong kaibigan, Papa! Masaya nga na sabi ni Hiro na ngayon ay buhat-buhat nga ng ama. Ha? Sino? Si Ate Azur po. Nang makita nga siya ng gwapong lalaki na tinawag nga ni Hiro na papa, ay kitang-kita nga ni Azur kung paano nga ito nagtigilan. Para bang hindi ito makapaniwala sa nakita na para bang isang multo si Azur na hindi ka panipaniwala na nakikita nga ng dalawang mata nito ngayon. Lumapit nga siya sa mag-ama at matamis nga niya nang initian ang ama ni Hiro na nakatitig lamang sa kanya. Hay, magandang araw. Magandang araw din. Ikaw pala ang ama ni Hiro. Nung isang araw ka pa niya madalas na kinakwento sa akin pero hindi kita naabutan dahil laging late ang uwi mo.
Oo. Malamig lang naman naturan nga ni Benedict. Guwapo ang ama ni Hero. Parang nga itong sikat na Hollywood actor. Asul ang kulay ng mga mata na mahihalin tulad nga sa dagat at dahil nga sa wala itong suot na damit, pang itaas ay kitang-kita niya rin ang magandang katawan nito. Kung hindi niya alam na isa itong mangingisda dahil yun ang sabi nga sa kanya ni Hero, iisipin nga ni Azur na isa itong modelo. Ang kaso lang, mukha nga itong masungit, hindi tulad nga ng anak na sobrang approachable. Marami ba kayong nahuli ngayon? Tanong nga ni Azur sa ama ni Hero para may mapag-usapan nga sila. Ngunit tipid lang itong sumagot. Sapat lang. San mo dadalhin ang nahuli mo? Sa palengke. Napatango na nga lamang si Azur at wala na nga siyang maisip na maaari pa nga nilang pag-usapan. Mukha namang hindi rin naman interesado si Benedict sa pakikipagkaibigan nga niya. Hinarap nga niya ang bata, sabay tanong nga nito, Hero, nasaan ang tita Dayan mo? Bakit hindi siyang kasama mo ngayon? Kaya sumagot nga siya, may sakit siya kaya ako munang nagbabantay kay Hero. Tumingin nga muli sa kanya ng matalim si Benedict. Pasensya na kung naging abala pa sa iyo ang anak ko. Nako, hindi naman siya abala sa akin, masaya nga ako na nakasama ko siya. Madaldal kasi siya. Palakaibigan at sinasamahan niya rin ako sa mga lugar dito sa inyo. Bagong dating lang kasi ako dito kaya hindi ko pa alam ang mga lugar. Parang tourist guide ko na rin siya kaya nagpapasalamat din ako. Masigla pa nga sana na saad nga ni Azur pero sagot nga lang ni Benedict. Kung ganon maraming salamat sa pagbabantay sa kanya. Napakunot noo nga si Azur dahil nilagpasan na nga siya ni Hero at ng ama nito at hindi pa nga siya tapos sa sasabihin niya. Tila, hindi na nga kaagad interesado si Benedict. Ano palang pangalan mo? Sinundan nga niya ang magama. Hindi pa ba sinasabi sa'yo ng anak ko? Benedict, pero anong apelyido mo? Vasquez. Natigilan nga si Azur. Vasquez? Tumigil din sa paglakad si Benedict at nilingon siya. Oo, bakit may problema ba? Marahan siyang umiling. Wala naman, may naisip lang ako. Nagtaka sa kanya si Benedict ngunit wala na ulit itong sinabi. Kung ano-ano na nga lamang talaga ang naiisip niya mula nang makabalik nga siya sa Pilipinas. Ewan din ba ni Azur? Hindi niya nga maintindihan ang sarili niya at ang nararamdaman niyang ito ngayon. Sa sumunod pa na mga araw, mas napalapit lalo nga si Azur sa batang si Hero. Mabait na bata kasi si Hero kaya nagkakasundo nga silang dalawa kahit pa ang ama nito ay may pagkamasungit. Mabuti na lang at hindi nagmana si Hero sa ama na masungit. Hindi ko pumama si Tita Dayan, sabi nga ni Hero sa kanya. I mean stepmother, madrasta? Hindi mo ba siya stepmother? Tanong nga niya. Bagaman may pagtataka, umiling si Hero na parang kahit papaano ay nakuha naman kung ano ang ibig sabihin. Hindi po. Sabi po ng iba naming kapitbahay, kaibigan daw lang po ni Papa si Tita Dayan. Tumango nga si Azur bago tumingin nga sa gawin ni Benedict at ni Dayan. Pinupunasan ngayon ni Dayan ang pawis ni Benedict na kagagaling nga lamang sa pangingisda. Sa nakikita ngayon ni Azur, mukhang hindi naman basta magkaibigan ng dalawa. Parang more than friends pa nga. Sa isip nga ni Azur ay baka ayaw pa nga na ipaalam ng dalawa kay Hero ang tungkol sa relasyon nilang dalawa. Tila nakaramdam naman ng kirot si Azur habang nakatingin nga sa direksyon ng dalawa. Hindi niya rin maintindihan kung bakit bigla na nga lamang bumigat ang pakiramdam niya sa dibdib. At para bang may kung anong mabigat na bagay ang nakapatong nga roon, dahilan para mahirapan nga siya na huminga. Sa totoo lang, bagay naman talaga sila Dayan at Benedict. Maganda rin kasi si Dayan at si Benedict ay sobrang gwapo. Ate Azur, may boyfriend ka na po ba? Tanong pa nga ni Hero kaya naman ibinalik na nga niya ang tingin dito. Wala pa Tugon naman ni Azur. Talaga po? Gusto niyo po ba maging boyfriend po ang papa ko? Mabait po siya. Natawa nga si Azur dahil nga sa sinabi nito at sinabi na nga na magkaibigan lamang sila ng mama nito dahil mukhang may natitipuhan na nga naman siya. Ang totoo niyan, dapat ikakasal na nga si Azur.
Ngayong buwan na to, yun kasi ang gusto ng mga magulang niya. Pinagkasundo nga siya na ikasal nga sa anak ng business partner nito. Hindi gusto ni Azur na ikasal sa lalaki at gusto ng mga magulang niya para sa kanya. Hindi naman sa pangit si Excel. Sa katunayan sobrang gwapo nga ng mapapangasawa dapat niya at sobrang bait din. Pero dahil nga sa hindi pa nila lubusang kilala ang isa't isa, hindi rin nila mahal ang isa't isa. Ayaw nga niyang magsettle sa ganun. Ang pangarap kasi ni Azur ay ang ikasal nga siya sa taong mahal niya talaga. Mula noong magising nga siya mula sa comatose, ang ikasal sa taong mahal niya ang bagay na siyang naging pangarap nga niya. Sigurado din si Azur na yun din ang pangarap niya noon bago nawala ang mga alaala niya. Ang mga yun ang dahilan kung bakit nga siya tumakas at bumalik sa Pilipinas kahit na hindi niya pa nga masyadong kabisado ang bansa dahil nga sa nawala nga ang lahat ng mga alaala niya. Iniisip nga ni Azur na baka sa bansang ito nga niya matatagpuan ang lalaki na nais nga niyang pakasalan at makasama habang buhay. At kung sakaling hindi niya man siya matagpuan, sa ngayon ay nakahanda naman siya na maghintay kahit gaano pa nga katagal basta ayaw nga niya na ikasal siya sa lalaking hindi nga niya naman mahal. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan nga ni Azur habang tinitignan nga ang sunod-sunod na pag-ilaw nga ng cellphone niya. Dahil sa sunod-sunod nga na mga text message at tawag na natatanggap nga niya mula sa kanyang mga magulang. Mula nang dumating nga siya sa bansa at sa isla na ito ay ngayon niya lang binuksan ang cellphone niya dahil ayaw nga niya na makontak nga siya ng magulang niya at hindi nga siya nagkamali ng akala. Sunod-sunod nga ang text at tawag mula sa kanila. Nagagalit ang mga to dahil sa paglalayas nga niya. Binuksan niya ang isang message na natanggap nga niya mula sa kanyang ina at binasa. Azur, where are you? Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag namin ng ama mo? Bakit umalis ka na wala man lamang paalam sa amin? Natatandaan mo naman siguro na sa susunod na linggo na ang kasal niyo ni Excel. Ano na lamang ang sasabihin niya at ng pamilya niya sa ginawa mong to? Ipinapahiya mo na naman kami ng ama mo. Hindi nga, itinuloy ng babayang pagbabasa sa iba pang text message mula sa kanila dahil sigurado niya na ang lahat ng yun, puro lamang tungkol sa nalalapit nga niyang kasal bla bla bla. Pinatay nga niya ulit ang cellphone niya at sinabi sa sarili na bibili na nga lamang siya ng bago at hindi niya ulit bubuksan ang isang yun. Nakaramdam nga ng inis si Azur dahil nga sa message na nabasa niya, kaya nagpa siya na nga lamang siya na lumabas mula sa hotel room niya at magpahangin para lumamig nga ang init ng ulo niya. Naglalakad-lakad nga siya sa tabing dagat hanggang sa namalayan nga niya na tinatawid na nga niya ang rock formations at papunta na nga siya sa bahay nila Hero. Gabing-gabi na nga at hindi niya pala alam ang dahilan kung bakit nga siya dinala ng mga paa niya dito. May natanaw nga siya na isang lalaki na nakaupo nga sa bangka. Kahit malayo at ang sinag lamang ng buwan, ang nagsisilbing ilaw ay batid niya na agad na nga si Benedict ang lalaking yun. Nakilala niya kaagad ito base sa tinalikod nito kung kaya naman nilapitan nga niya ito. Benedict, anong ginagawa mo riyan? Tanong nga ni Azur na nagtataka. Tinignan nga siya ni Benedict, ngunit hindi ito sumugot. Gabing-gabi na. Bakit? Nasa labas ka pa. Nasaan si Hero? Natutulog siya. Eh ikaw, bakit nandito ka pa? Nagpapahangin. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Nagpapahangin lang din. Nainip kasi ako sa hotel room ko eh. Nilahad nga niya ang kamay niya kay Benedict at nakuha naman ito na gusto nga niyang maupo sa tabi nito kaya agad nga siya nitong tinulungan. Sinong kasama mong pumunta dito? Wala, mag-isa lang ako. Hindi ba nakakatakot ang daan papunta dito? Hindi naman, may flashlight naman akong dala eh. Sa susunod, huwag kang pupunta dito na mag-isa lang. Hindi mo alam, delikado din. Tinignan niya ang mukha nito. Bakit naman? Delikado nga ang daan. Papunta dito lalo na. Ang mga matutulis na bato, isa pa maraming mga siraulong tambay na baka ikaw ang pagtripan. Mapili nilang pag-interesan.
Hindi ligtas sa isang babae ang mag-isa lang na pumunta dito. Hindi nga alam ni Azur kung bakit imbes na matakot nga siya, sa sinabi nito ay nakaramdam pa nga siya ng saya dahil parang nag-aalala nga ang lalaki sa kanya. Salamat sa paalala. Niya sabay ngiti. Tinignan lang siya ng ilang sandali ni Benedict bago nga nito binalik nga ang tingin sa karagatan. Sa itsura nga nito ngayon ay para bang may malalim nga itong iniisip at dinaramdam. Nasaan ang ina ni Hiro? Bakit ang sabi niya? Hindi niya naman inayong si Dayan. Hindi maiwasan ngang pang-uusisa nga ng babae. Bakit mo tinatanong? Napailing na nga lamang si Azur. Wala naman. Nagtataka lang kasi ako eh. Masama bang magtanong? Wala na siya. Matagal na siyang patay. Malamig nga na saad ni Benedict. Ganun ba? Pasensya na sa pagtanong ha. Hindi ko alam na wrong move pala ang pagtatanong ko na yun. Gusto ko lang naman na makausap ka. Nagtagpo nga ang kilay ni Benedict. Bakit gusto mo ko makausap? Dahil it seems fun. Mukha ka kasing mabait. Pero ang totoo niyan, gusto niya lang talaga itong makausap. Hindi niya rin alam kung bakit, ngunit gustong gusto nga ni Azur. Sa tuwing kausap nga niya ito kahit pa sobrang ikli ng sinasagot sa kanya ni Benedict na para bang umiiwas nga siya dito. Kaya ka ba nandito dahil gusto mo akong makausap? Takang tanong nga ni Benedict. Ang totoo, hindi ko rin alam kung anong dahilan. Kung bakit ako dinala ng mga paa ko rito. Gusto ko lang naman na magpahangin sana at magbalamig ng init ng ulo ko pero natagpuan ko na lang ang sarili ko dito. Marahil mas kalmado ang utak ko sa parte ng karagatan na to kaya dito ako dinala ng mga paa ko. Pagdadahilan pa nga niya. Magpapalamig ng ulo? Bakit may nangyari ba? May problema ka ba? Huminga siya ng malalim, sabay tango. Oo may problema ako sa magulang ko. Bakit? Panguusisa naman ni Benedict. Tumakas kasi ako sa amin. Ang gusto kasi nila, ikasal ako sa isang lalaki na hindi ko naman mahal. Arranged marriage lang para madepend daw ang connection ng mga kumpanya ng mga magulang namin. Pero hindi ko gusto ang ideya na yun. Kaya ako tumakas at nagpakalayo-layo. Kaya yan, galit na galit sa akin ngayon ang mga magulang ko dahil ngayong buwan dapat magaganap ang kasal ko pero hindi na nila ako mahagilap. Mas mabuti ang naging desisyon mo na lumayo sa kanila at hindi ituloy ang kasal. Ngumiti naman siya. Talaga? Tumango si Benedict. Oo, dahil mas pinili mo kung saan ka sasaya talaga at hindi ka pumasok sa mundo na gusto ng mga magulang mo na pasukin mo. Tila nakaramdam nga ng kasiyahan nga si Azur nang marinig ang katagang yun mula kay Benedict. Sa wakas, nagkaroon na nga rin siya ng kakampi. Hinihintay niya lang kasi talaga na may magsabi ng ganun sa kanya dahil feeling niya kahit paano maiibsan nga ang guilt niya. Pag narinig niya ang ganung opinyon. Salamat at sinabi mo yan ha. Kahit papaano gumaan ang pakiramdam ko na may nakapagsabi na tamang ginawa ko. Gusto ko kasi na ikasal ako sa lalaking mahal ko at hindi sa lalaking gusto ng mga magulang ko para sa akin. Walang masama kung pipiliin mo kung saan ka masasaya, lalo na pagdating sa pag-aasawa. Dahil mahirap namang makisama sa taong hindi mo mahal. Napakaliit ng tsansa na mag-work ang ganong relasyon. Ang ganong marriage. Maaari nyo pang masaktan ng isa't isa dahil pareho kayong may iba't ibang gusto. Alam mo, you talk like you knew so much about being married. Kinasal ba kayo noon ng ina ni Hiro bago siya nawala? Hindi alam ni Azur kung ano ang katangahan nga na pumasok sa utak niya at bigla nga niyang naitanong ang katagang yun sa bibig niya. Hindi. Malungkot na tono nga ng boses nga ni Benedict. Hindi kami nagkaroon ng pagkakataon na matupad ang pangarap namin na ikasal. Mahirap lang ako. Wala akong sapat na pera para ibigay sa kanya ang kasal na sa tingin ko ay deserve niya. Hindi ko kaagad siya pinakasalan dahil mas inuna kong mag-ipon para maging maayos ang buhay namin at mapakasalan ko siya ng mas maayos kahit papano. Pero nung may sapat na akong pera para pakasalan siya, saka naman siya kinuha ng mundo sa akin. Mabigat ang bawat pagbitaw nga nito ng mga salitang yun na maging si Azur ay ramdam na ramdam nga niya ang sakit na parabang
Grabe nga ang kanyang naramdaman. Kung nasan man siya ngayon, alam ko na masaya siya dahil hindi mo pa rin siya pinalitan sa puso mo at hanggang ngayon ay siya pa rin ang nais mo ng pakasalan. Nang dahil nga sa sinabi ni Azur, napatingin sa kanya si Benedict, kaya naman nginitian nga niya ito. At dahil isa ka ring mabuting ama kay Hiro, na kahit wala na siya at hindi niyo na siya nakasama, napalaki mo pa rin ng maayos at mabuti. Si Hiro, doon pa lang alam ko na masayang masaya na siya kung nasan man siya ngayon. Nang gabing yun, inihatid nga siya ni Benedict pabalik sa hotel niya dahil delikado raw kung mag-isa nga siyang babalik. At habang naglalakad nga sila, tinanong niya kung ano nga ang pangalan ng ina ni Hiro. At sagot nga nito, Asunta. Hanggang ngayon hindi mawala sa isip ni Azur ang pangalan na binanggit ni Benedict. Hindi niya alam kung bakit para bang sobrang pamilyar sa kanya ang pangalan na yun at madalas nga niya yun na marinig. Ganun pa man sigurado man siya na yun ang unang beses na narinig nga niyang pangalan na yun, hindi niya nga alam talaga at maintindihan ng kanyang sarili kung bakit ganito ang nararamdaman niya. Pinilit niya na nga lamang na alisin sa isip niya ang lahat ng mga iniisip niya para makapagpahinga siya. Nang gabi na yon at sa susunod na araw, bumalik na naman siya kina Benedict para bisitahin si Hiro na hindi niya alam na pumasok na pala sa eskwela kasama nga si Tita Dayan nito. Kaya ngayon si Benedict na naman ang ginugulo niya dahil wala pa nga siyang balak na bumalik sa resort. San mo ngayon dadalhin ang ibang mga nahuli nyo na hindi maaaring ibenta? Panguusisa nga ni Azur habang nakatingin nga sa mga maliliit na isda na nahuli nga ni Benedict na hindi nga nila pwedeng ibenta sa palengke. Paghahatian namin ng mga kasama ko para gawing ulam. Talaga? Ang saya naman pala ng trabaho niyo no? Libre ulam na kaagad? Tumango lang si Benedict at tinuli na nga lamang ang paghahati sa maliit na isda na hindi nila mabenta. Maya-maya pa dumating na nga ang mga kasamahan nito na 3 mga kalalakihan. Sino siya, Ben? Bakit pambabae na naman ang kasama mo ngayon at hindi si Dayan? Nagbibiro nga ang tono ng boses na tanong naman ng isa sa 3 lalaking bagong dating. Nililigawan mo na ba siya, Ben? Iba ka talaga. Nagbiro pa nga ang isa. Magandang hapon sa iyo, ma'am. Saka sabay-sabay nga silang bumati kay Azur na awkward na nga lamang na napangiti. Hindi nga pinapansin ni Benedict ang pangaasar ng mga kaibigan habang si Azur naiilang na nga lamang na nakatayo sa tabi ni Benedict at tahimik lamang. Ako nga pala si Azur. Kaibigan niya lang ako. Pagpapakilala nga niya. Kaibigan o kaibigan? Hindi mo ba narinig ng maayos ang sabi niya? Nainis nga ang tono ng boses ni Benedict at masama ang tingin nito sa mga kaibigan na natawa na nga lamang. Pasensya na pre, binibiro ka lang naman eh. Alam naman namin na loyal ka lang talaga kay Dayan. Dahil nga sa hindi natutuwa nga si Benedict sa mga pangasar nga nila, hindi na nga ulit nila inulit pa ang mga sinasabi at kinuha na nga lamang ang isda. Para nga sa kanila, saka nagpaalam na nga. Siya nga pala, girlfriend mo ba talaga si Dayan? Nagtanong nga si Azur kay Benedict na nagpatigil nga sa ginagawa nito at tinignan nga ang babae na may pagtataka. Bakit mo natanong? Dahil sa mga sinabi ng mga kaibigan mo. So, GF mo pa talaga siya? Hindi. Malamig na saad na nga lamang ni Benedict. Ano mo siya? Pangungulit ni Azur. Kaibigan. Talaga kaibigan lang? Oo. Naisip nga niya na baka si Dayan lang talaga ang may gusto sa dalawa dahil itong si Benedict ay si Asunta pa rin ang gusto. At ng mga sandaling yun, hindi na nga niya maintindihan ang kanyang sarili kung bakit masaya siya na marinig mula mismo sa bibig ni Benedict na hindi nga nito nobya, si Dayan. Uy Ben, saan kayo pupunta? Masaya na tanong nga ni Azur nang makita nga niya ang magama na bihis nga at parang may lakad. Magsisimba po kami ni Papa. Birthday po kasi niya ngayon eh. Si Hiro nga ang sumagot. Birthday? Gulat na tanong nga niya kay Benedict na bahagya lamang na tumango. Opo ate, birthday po ngayon ni Papa. Gusto niyo po ba na sumama sa amin magsimba?
Pwede ba akong sumama sa inyo? Oo naman po. Masaya na sagot nga nito. Talaga? Sige. Sasama ako sandali lang ha. Kukunin ko lang tong bag ko, hintayin niyo ako. Nagmamadali nga bumalik nga siya sa hotel room niya at kinuha nga ang sling bag. Kulang na nga lamang lumipad si Azur sa sobrang pagmamadali dahil ayaw nga niya na paghintayin nga ang magama. Hindi na nga rin siya nag-abala pa na magbihis pa dahil presentable naman kahit papano. Natignan ang suot niya na white summer dress at nagmatch pa nga yun sa suot nga ni Benedict na black polo, jeans at black na sombrero. Malayo bang simbahan dito? Tanong nga ni Azur kay Hiro habang nasa loob nga sila ni Hiro ng tricycle na umaandar nga. Si Benedict ang nasa likod ng driver. Hindi naman po ganun kalayo. Tuwing Sunday po lagi po kaming pumupunta dito ni Tita Dayan doon. Paliwanag pa nga ni Hiro. Kasama niyo rin ba ang papa mo? Hindi po. Lagi po kasi siyang nasa trabaho po. Ngayon lang kayo magsisimba ng magkasama? Nagsisimbawin po kami minsan ni Papa pero sa tuwing birthday lang po namin. Ilang taon na pala ang papa mo? Sabi po takin ni Tita Dayan si Papa daw po, 32 na po. 32? Opo, ikaw po ate, ilang taon ka na? 28 na ako. May asawa ka na po pala ate? Wala pa. Mag-isa lang po kayo? Hindi naman, totally. Buhay pa naman ang mga magulang ko, nasa Canada lang. Malayo pa pala sila sa'yo? Tumango na nga lamang ito. Maganda nga ang simbahan kung saan sila pumasok kahit mukhang luma na. Nalaman nga niya mula kay Benedict na panahon pa raw ng mga Spanish noong itinatag na ang simbahan na to. Marami raw ang mga taong naniniwala sa himala at swerte na dala ng simbahan na to kaya naman marami ang mga nagsisimba dito. Anong pinagdarasal mo? Tanong nga niya kay Benedict nang matapos na nga itong magdasal at bumalik na nga sa pagkakaupo habang si Hiro naman nakaluhod nga rin at taimtim na nagdarasal. Bakit mo natanong? Medyo natatawa pa nga na saad nga ni Benedict. Wala lang, gusto ko lang malaman. Ako kasi ang pinagdasal ko ay hindi na para sa akin, para sa inyong dalawa ni Hiro. Nagtagpo ang kilay ni Benedict. Para sa amin? Nagtatakang tanong nga ni Benedict. Oo, pinagdasal ko na sana lagi kayong masaya at magkaroon ka ng maraming oras sa anak mo kasi namimiss ka na niya na makabanding madalas. Ikaw, ano nang ang pinagdasal mo? Para rin ba sa inyo ng anak mo? Oo. Na ano? Na lumaki na maayos ang anak ko. Alam mo sa tingin ko, lalaki naman talaga ng maayos ang anak mo dahil mabuti kang ama sa kanya. Tinapos nila ang misa bago nga sila umalis at namasyal. Napakasaya nga ni Hiro habang sila ay namamasyal at ganun din si Azur. Para silang isang masayang pamilya na namamasyal kahit patirik na tirik nga ang araw. Ang saya-saya po pala ng ganito, Papa at Ate Azul. Sana po lagi tayong mamasyal ng ganito. Ang saya-saya ko po, Papa. Sabi nga ni Hiro na sobrang masaya pa rin. Sinang-ayon na naman ni Azur ang sinabi nga ni Hiro. Sobrang masaya rin na ngayong araw na nga ito kahit wala pa nga siyang pictures, makinuhay pakiramdam nga niya. Laging nasa isip nga niyang memories nilang ito. At kahit kailan, hindi na nga mawawala pa. Magiging malinaw nga ang memories nilang ito sa utak niya kaysa nga sa mga pictures. Anong sunod yung gagawin para mag-celebrate sa birthday mo? Tanong pa nga ni Azur kay Benedict. Pareho sila ngayon na kumakain ni Hiro ng cotton candy na binili nga ni Benedict para sa kanila. Wala kaming gaanong ginagawa. Ha? Pumupunta lang kayo ng simbahan tapos wala nang ibang celebration pa? Tanong pa nga ni Azur. Nagsalita si Hiro. Nabili pa po kami ng tinapay ni Papa at kinakain po namin sa magandang tabing dagat dito. Talaga? Tara, bumili na tayo ng tinapay tsaka mag-picnic. Hindi na nga niya hinintay pa ang sasabihin ni Benedict at hinawakan nga niya ang isang kamay nga nito habang hawak din ang kabilang kamay niya. At kamay naman Hiro sa kabila. Tumakbo nga sila papasok sa isang bake shop na nasa kabilang side ng kalsada. Hindi na kailangan na bilhin yan. Sabi nga sa kanya ni Benedict dahil gusto rin nga ni Azur na bumili sana ng cake para dito para
mas feel nga niya o nila ang birthday nito. Ano ka ba? Hayaan mo na akong gawin to. Ako nang magbabayad nito, pumayag ka na. Parang pasasalamat na rin sa inyo. Mas masaya ang birthday kapag may cake. Pero, sige na, pumayag ka na, sige na please. Pagpapakyut pa nga ni Azur. Huminga na nga lamang ng malalim si Benedict bago tumango kaya nagdiwang naman ang dalawa. Tulad nga ng sinabi ay bumili nga si Azur ng cake at pumunta nga sila sa tabing dagat na sinasabi nga ng mag-ama. Doon sila naupo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Pagkanta pa nga ni Azur habang si Hiro ay pumapalakpak. Happy birthday. Dali na mag-wish ka na. Atipan mo na ang candle bago ka pa maunahan ng hangin. Ipinikit na nga ni Benedict ang mga mata at paglipas nga ng ilang segundo hindi pa na nga nito ang kandila kaya masaya naman na nagdiwang ang dalawa. Masaya nilang kinain ng cake at ininom ang binili rin nila na soft drinks. At habang nakaupo nga si Azur sa tabi ni Benedict na nakatingin sa dagat, napatitig nga siya dito. Sa totoo lang, hindi maintindihan ni Azur kung bakit ganito na lang kagaan ang pakiramdam niya sa kanila. May kung ano nga sa kanyang nagsasabi na matagal na nga niya nakakilala ang mag-ama. Bakit? Nagtataka nga ang boses ni Benedict dahil nahuli nga siya nitong titig na titig dito. Wala naman, may naisip lang ako. Sad nga ni Azur. Tumango ito at inintindi nga ang anak na kumakain nga ng cake at panay ang daldal habang ang mga mata nga ni Azur na natili lang kay Benedict. Maraming katanungan nga si Azur sa utak niya ngunit hindi niya alam kung sa paano nga niya sisimulan. Naipaliliwanag ang mga tanong na nasa utak niya. Ben, pagkuhan nga ay tinawag ni Azur si Benedict na bumaling naman sa kanya. Nagkita ba tayo noon? Tanong nga ni Azur. Nagkita na ba tayo? Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong nga ni Benedict. Alam mo, naisip ko lang. Bago ang una nating pagmimit, aksidente na kayang nagtagpo ang mga landas nating dalawa? Takang tanong nga ni Azur na parang may pinanghuhugutan. Sagot naman ni Benedict, hindi. Sa tingin mo ba magkukrus ang landas natin noon? Gayong sabi mo ay ito ang unang beses mo sa isla na to? Tanong pa nga niya. Tumango nga siya sabay puntong hininga. Ito nga ang unang beses ko sa isla na to. Bago mawala ang mga alaala ko pero pakiramdam ko matagal na tayong magkakalala. Hindi ko mawari kung anong klase ng nararamdaman kong ito. Bago nawala ang mga alaala mo? Nagtataka na wika nga ni Benedict. Ang ibig mo bang sabihin, hanggang ngayon wala pa rin ang alaala mo sa nakaraan mo? Tumango nga si Azur. Oo, ayon sa aking mga magulang, nasangkot daw ako sa isang malagim na trahedya habang nasa bakasyon kasamang mga kaibigan ko. Na sa kasamang palad, nawala daw sila eh. Ayon sa kanila, maswerte raw na nakaligtas pa ako pero nawala naman lahat ng mga alaala ko. You know what? Right now I felt like I'm living as a different and new person with new memories. Ni wala man lamang ako maalala sa nakaraan ko. Tumingin siya sa mga mata ni Benedict na puno ng emosyon. Kaya nga naiisip ko na baka nagkakilala na tayo noon dahil dito rin ako dinala ng kapalaran nang tumakas ako sa amin. Pero tama ka, malabo nga na mag-cruise ang landas natin. Sobrang malabo nga na mangyari yun. Ngumiti siya ng bahagya kay Benedict na nanatili lang na nakatingin nga sa kanya bago nga niya tinawag si Hiro na noon ay masaya na naglalarong mag-isa at nanguhuli nga ng mga grasshopper. Hiro, gusto mo ba ng balon na yon? Opo, halika bili tayo. Pinagmasdan nga ni Benedict ang dalawa na lumapit nga sa lalaki na nagtitinda ng balon. Huminga ng malalim si Benedict at binalik ang tingin sa karagatan. Sa totoo lang ang tanong din ni Benedict sa kanyang isipan ay ang naging tanong nga sa kanya ni Azur kanina. Hindi niya alam kung talaga bang nagkita na silang dalawa noon bago ang lahat ng to. Oo nga at mukha na
Meron ang dalagay ang mukha na kahit kailan hindi niya makakalimutan, pero alam niya naman na ang mukhang nasa isip niya matagal ngang nawala na sa mundo at ibang tao na nga ang kasama nila ngayon. Hindi magawang sabihin ni Benedict ang totoo kay Azur. Hindi niya masabi na kamukhang kamukha nito ang ina ni Hiro, ang babaeng pinakamamahal niya. At hindi niya rin maalis sa isip at puso niya ang umasa na baka nga iisa lang si Azur at si Asunta. Kahit pa, batid naman ni Benedict na malabong mangyari dahil mahabang panahon na nga ang lumipas mula nang mamatay nga ang pinakamamahal niya. Lumipas nga ang 1 linggo at sobrang lakas ng bagyo na tumama nga sa isla at hindi nga nakakapangisda si Benedict kung kaya wala nga siyang kita sa pangingisda. Para may maipakain nga siya sa kanyang anak, pinasok nga niyang lahat ng trabaho na alam niya. Naging delivery man at umextra nga bilang washer sa restaurant. Pero sir, hindi ko kailangan ng tulong niyo. Sabihin niyo sa matandang yon na hindi ako nangangailangan ng tulong niya. Galit na galit nga ang tono ng boses nga ni Benedict habang kausap nga ang lalaki na dumating sa bahay nito kanina. Ang mga lalaki nakasuot nga ng itim na suit at parabang tauhan ng isang lalaki at kilala na tao. Sad pa nga ng isang lalaki, nag-aalala lang sa'yo ang ama mo, Ben. Hindi niya maatim na. Nakikita ka na nahihirapan lalo na sa ganitong panahon. Sige na, tanggapin mo na ang tulong mula sa kanya. Kahit malakas nga ang buhos ng ulan, naririnig nga ni Azur ang pag-uusap nilang yun habang nasa labas nga sila ng bahay at siya ay nasa loob naman. Mabuti na lang at natutulog na nga ngayon si Hiro at hindi nga nito naririnig ang pagtatalo. Sad pa nga ni Benedict. Hindi niyo ba naintindihan? Hindi ko kailangan ng tulong mula sa kanya kaya ang mabuti pa umalis na kayo. Kung kailangan ko ng tulong isisigaw ko. Ang mabuti pa umalis na kayo dahil wala akong kailangan na tulong mula sa sino man sa inyo. Hindi ko kayo kailangan at lalong sabihin niyo sa boss niyo na kahit kailan hindi ko matatanggap ang tulong niya dahil hindi ko kailangan nakaawaan ng isang kagaya niya. Marahas na pinagtabuyan nga niya ang mga lalaki na napipilitan naman na umalis. Pumasok na nga rin ulit sa bahay si Benedict at hindi pa rin nawawala ang galit. Nilagpasan lang siya ni Benedict kaya sinundan niya ito. Bakit nandito ka pa? Dapat bumalik ka na sa hotel mo bago pa mas lumakas ang ulan. Sad pa nga ni Benedict kay Azur. Pinauwi ko muna si Dayan sa kanila dahil mukhang kailangan din ng nanay niya ng tulong kaya pinantayan ko muna si Hiro hanggang sa makatulog siya. Pero ngayon na nandito ka naman na, kung gusto mo na umuwi na ako, wala namang problema doon. Alis na ako. Pinagmasdan nga ni Azur ang mukha ni Benedict. Parang galit na galit pa rin ito at pilit lang na pinapakalma ang sarili. Gusto mo na bang umalis ako? Yung totoo. Umiling naman si Benedict. Maaari kang manatili. Sad nga nito. Sige. Hindi na nga ulit siya nagsalita pa at pinagmasdan nga lang ulit si Benedict na halata na sobrang lalim ng iniisip at bigat nga ng problema na dinadala. Hindi kasi ito makapangisda ngayon dahil sa sobrang sama nga ng panahon at marahil yun ang dahilan kung bakit nga ito higit na mas problema. Hindi niya natiis at nagtanong na nga siya. Ano nga palang problema? Kailangan mo ba ng tulong? Pwede kang humingi ng tulong sa akin, Benedict. Walang problema kung pinansyal na tulong ang kailangan mo. Umiling lang naman si Benedict. Hindi ko kailangan ng tulong. Sino yung mga lalaki na pumunta dito kanina? Bakit galit na galit ka ata sa kanila? Sila ang tauhan ng papa ko. Sincere naman ang sagot nga nito bago nilapag ang baso na hawak. Tauhan? Oo. Bakit? Nasaan ba ang papa mo at bakit ang mga tauhan niya ang lumapit sa'yo? Hindi ko alam. Wala akong pakialam sa kanya. Malamig nga natural nga ni Benedict. Nang mapansin nga niya ang lalong pagdilim nga ng mukha ni Benedict, nang mabanggit ang ama, naisip nga ni Azur na hindi na nga nito gusto ang ama kaya dapat lang natigilan na nga niya ito sa mga katanungan niya. Ang mabuti pa, kumain na kaya muna ikaw. Niluto ko yung isda sa ref nyo, mainit pa yun. Tsaka may sabaw, masarap yun.
Hindi tumugon sa kanya si Benedict, ngunit pinaghanda niya ito ng makakain. Kumain ka, masarap yan. Salamat. Saad na nga lamang ni Benedict. Walang anuman. Kahit batid ni Azur na nahihirapan si Benedict, dahil nga sa hirap ng buhay at sama ng panahon, hindi pa rin ito tinatanggap ang tulong na alok niya. At patuloy pa rin itong pinagtatabuyan ng mga tauhan ng ama na lumalapit nga sa kanya. At kahit na masama ang panahon, ay binibisita niya pa rin ang mag-ama at lagi nga siyang nagdadala ng pagkain para kay Hero. Nasa restaurant nga ng hotel na tinutuluyan niya si Azur ngayon para mag-breakfast nang makita nga niya si Benedict na pilit na kinakausap nga ng isang matandang lalaki na sa tingin ni Azur ay isang Russian. Benedict, makinig ka muna sa akin. Hayaan mo naman ako na tulungan ka. Anak kita. Hindi ko hahayaan na naghihirap kayo ng ganito ng anak mo ngayon. Marahas naman na sumagot nga si Benedict. Hindi ako makikinig sa'yo. At ilang ulit ko ba dapat nasabihin sa'yo na hindi ko kailangan ng tulong mo? Hindi kita kailangan. Hindi ko kailangan ng tulong ng isang ama. Mabuti na lang at konti lang ang tao ngayon sa restaurant dahil sa masama pa nga ang panahon kaya wala masyadong nakakasaksi sa mga nangyayari ngayon kundi si Azur lang at ang dalawa pa nga na customer. Alam ko na kailangan mo ng tulong ko, anak. Saad pa nga nito. Hindi ko kayo kailangan. Maayos kong nasira kong bangka nang wala ng tulong mo. Pwede ba? Tigilan mo na ang pag-akto na parang kailangan na kailangan kita dahil nabuhay ako. Sa mahabang panahon na hindi kinakailangan ng tulong mo. Mariin pa nga na saad ni Benedict. Anak, pwede bang wag mo na akong tatawagin ng ganyan? Hindi kita ama at kahit kailan hindi ko matatanggap na ikaw ang ama ko. Galit nga na saad ni Benedict. Iniwan na nga ni Benedict ang matandang lalaki na napayuko na nga lamang. Nagtagpo naman ang mga mata nila ni Benedict pero wala ngang naging reaksyon ng lalaki at nilagpasan nga lamang si Azur. Sinundan nga ni Azur ng tingin si Benedict. Plano nga niya sana na sundan ito at i-comfort man lang ngunit nang makita niya ang ama ni Benedict ay mas nahabag na nga lamang siya dito kaya ito ang nilapitan niya. Sir, ayos lang po ba kayo? Tanong nga ni Azur dito. Ikaw, biglang saad naman ng ama nga ni Benedict na nagngangalang Henry. Po? Kunot noo at takang tanong nga ni Azur. Kaibigan ka ng anak ko, hindi ba? Si Benedict po. Oo, anak ko siya. At ikaw ang kaibigan niya na madalas na bumibisita sa bahay nilang mag-ama, hindi ba? Opo. Magkaibigan nga po kami. Mabuti naman at mabait ang kaibigan ng anak ko. Kayo po pala ang ama niya? Ako nga. Ano pong pangalan niya, sir? Henry. Ikaw, anong pangalan mo? Ako po si Azur. Nakiusap nga sa kanyang ama ni Benedict kung maaari ba nga sila na makapag-usap at hindi nga naman niya ito matanggihan dahil nakakapag nga siya sa sitwasyon nga ng lalaki lalo pat ang gusto lang naman pala nito ay tulungan nga ang nahihirapan na anak at apo. At habang magkausap nga silang dalawa, mas lalo nga niyang napapansin ang pagkakahawig nga ng mag-ama. Hindi niya matanggap na ako ang ama niya. Malungkot na sabi nga ni Henry. Bakit naman po? May kasalanan po ba kayong nagawa sa kanya noon? Tumango si Henry. Yes, sobrang laki ng naging kasalanan ko sa kanila. Iniwan ko sila ng kanyang ina noon, kaya nauunawaan ko kung bakit galit na galit siya sa akin ngayon. At sa isip nga ni Azur, ng mga sandaling yon, kaya naman pala ito hindi mapatawad ng sariling anak dahil nga sa ginawa nito. Kung siya man si Benedict, ay baka mahirapan nga din siya na mapatawad ang kanyang ama. Ngayon pa nga lang pinipilit na nga siya ng mga ito na magpakasal sa lalaking hindi nga niya naman mahal. Nagagalit na nga siya. Ano pa kaya ang sitwasyon ni Benedict? Ngunit sa sumunod nga na sinabi ni Henry, mas lalo nga siyang nahabag at naisip na nagkamali siya dahil hinusgahan niya ito kaagad. Hindi ko naman alam na nagkaroon pala kami ng anak ng babaeng naging kasintahan ko habang nanatili ako sa Isla de Vries. Akong nakatakda na ikasal
nang makilala ko ang kanyang ina habang ako ay nasa bakasyon. Hindi ko gustong ikasal pero yun ang kagustuhan ng aking mga magulang. Kaya ako nagpasya na magbakasyon para palipasin muna ang sama ng loob sa aking mga magulang. Pero nakilala ko si Maria. Mabait siya at naging magkaibigan kaming dalawa. Batid ko na mahal niya ako ngunit hindi ko nasuklian ang pagmamahal niya dahil sa ako ang nakatakda na ikasal sa ibang babae. Kahit gustuhin ko man, nasuklian ang pag-ibig niya, hindi maaari. Maraming beses na may nangyari sa amin hanggang sa dumating ang araw na kailangan ko nang bumalik sa Russia para sa nakatakda akong kasal. Magmula nang umalis ako, wala na akong kahit na anong naging kontak pa kay Maria. Patid ko rin na labis siyang nagalit sa akin kasi nagawa kong iwan siya. Hindi ko alam na nagkaroon pala kami ng anak. Nalaman ko lang yun nung bumalik ako sa probinsya kung saan ko nakilala si Maria nang mamatay ang aking asawa. Nalaman kong matagal na nga siyang namayapa at nagkaroon kami ng isang anak. Isang anak na lalaki na kamukhang kamukha ko talaga. Hindi niya natanggap at ipinagtapat ko na ako ang kanyang ama. He refused to listen to my explanation at naiintindihan ko naman ang dahilan niya. Kahit ako magagalit din dahil sa wala ako sa tabi niya ng mga panahong kinakailangan niya ako at habang lumalaki siya. Wala ako sa tabi niya para gabayan siya at gusto ko sana na makabawi man lamang sa kanya. Gusto kong malaman niya na mahalaga siya sa akin. Despite sa lahat ng mga nangyari, mahal ko naman talaga ang anak ko. Gusto kong makabawi sa kanya sa lahat ng mga pagkukulang ko sa kanya bilang isang ama. Habang nakikinig nga si Azur sa sinasabi ng ama ni Benedict, mas lalo nga siyang nakaramdam ng awa para dito. At pati na rin kay Benedict dahil pareho nga silang kawawa sa sitwasyon na to. Pareho nga silang naging biktima ng malupit na mundo. At noong humiling nga sa kanya ang ama ni Benedict na kung maaari nga ito na makahingi ng pabor sa kanya, pumayag nga siya. Ginawa nga niya kung anong hiniling ng ama ni Benedict na gawin niya. Pinaabot nga niya sa magama ang tulong mula kay Henry. Ayon nga kay Henry, hindi nga kailangan na malaman ng anak nito na nanggaling nga ang tulong sa kanya. Ang mahalaga lang daw, masiguro nito na maayos ang anak at apo nito sa ganitong sitwasyon. Inilihim din ni Azur ang totoo kay Benedict. Sa kanya, nagpasalamat si Benedict sa tulong na pinapaabot ng ama nito. Masaya ang magama. At oo, aaminin din ni Azur na deep inside her ay gusto nga niya na sabihin kay Benedict ang totoo tungkol sa kung saan nanggagaling nga ang tulong na yon, pero naghahanap pa nga siya ng pagkakataon dahil ayaw nga niya na mabigla si Benedict. Ngunit kalauna na booking din ni Benedict ang totoo. Bago pa man niya ipagtapat ang totoo, nalaman na nga nito kung kanino nga nanggaling ang tulong na yon, kaya mabilis nga na nagalit sa kanya si Benedict. Let me explain first, Benedict. Gusto ko lang natulungan ang ama mo dahil gusto niya na mapalapit sa inyo ng apo niya. Wala akong masamang intensyon sa ginawa ko na yon. Gusto ko lang talaga siya na matulungan dahil nakiusap siya sa akin. Hindi nga niya natuloy ang sasabihin niya dahil pagalit nga na pinutol nga ni Benedict ang sasabihin niya. Bakit ba nangingialam ka sa buhay namin, ha? Ano ba kita? Ni hindi kita tinuring na kaibigan kaya hindi ko nakikita kung saan ka nanggaling para makialam sa buhay naming magama. Ni minsan, hindi ko hiniling sa'yo na makipagkaibigan ka sa akin. Hindi ko hiniling sa'yo na tulungan mo kaming magama dahil kayang-kaya ko ng buhayin ang anak ko nang walang tulong mula sa kanino man. Kaya hindi ko alam kung bakit ganito ka nalang makialam sa buhay ko. Hindi kita kaano-ano, Azur. Wala ka dapat pakialam sa amin dahil hindi naman kita kaano-ano. Pagalit nga na saad nito. Hindi na nga napigilan ni Azur ang pagbuhos nga ng luha niya dahil sa mga binitawan na salita sa kanya ni Benedict. Ang mga mata nito ay puno ng galit habang paulit-ulit na sinusumbat sa kanya na hindi niya nga ito kaano-ano at wala nga siyang dapat na maging pakialam sa kanila dahil wala nga siyang karapatan. Sa totoo lang, hindi niya rin talaga maintindihan ang kanyang sarili kung bakit siya umiiyak at nasasaktan ngayon. Totoo naman talaga ang sinabi ni Benedict. Hindi nga niya nga talaga sila kaano-ano kaya
hindi nga dapat niya pakialaman ang problema nila. Kasalanan niya naman kasi talaga at masyado nga siyang naging pakialamera. Kung sana lang inalam nga niya ang lugar niya ay hindi mangyayari ito ngayon. Kung hindi ba naman kasi siya tanga para makialam sa buhay nga na wala naman siyang karapatan. Pasensya na, nangangatal na nga lamang ang boses na saad nga ni Azur. Pasensya na kung masyado akong naging pakialamera sa buhay niyo. Pasensya na kung hindi ko muna inalam ang lugar ko bago ko ginawa yun. Hindi ko sinasadya, pangako hindi na mauulit. Hindi na ulit ako makikialam sa buhay niyo at hindi ko na ulit kayo lalapitan pa. Aayusin ko rin ang ginawa kong to. Saad na nga lamang ni Azur. Tinalikuran nga niya si Benedict sa kapinahid ang kanyang mga luha. Hindi nga niya pinansin ang pagtawag sa kanya ni Hero at tumakbo na nga siya palayo. Walang tigil nga sa buhos ang kanyang mga luha pero batid naman ni Azur na kasalanan naman talaga niya ang lahat ng to. Kaya nangako nga siya, nakakausapin na naman ni Benedict at ibabalik nga niya ang lahat ng tinulong nga nito sa mag-ama. Sa kabilang banda, malakas nga na napasabunot nga si Benedict sa sarili niyang buhok matapos nga ang lahat ng nangyari at nang mapagtanto nga niyang marahas na salitang binitawan nga niya kanina kay Azur. Hindi siya nakapagtimpi at labis na nga siya na nilamon ng galit. Sa nalaman nga na nakipagsabuhatan pala si Azur sa kanyang ama at ito nga mismo ang gumagawa ng paraan para mapalapit siya sa matandang yun. Sa labis na galit, hindi na tuloy niya nakontrol ang kanyang emosyon at ang lahat ng mga lumalabas sa bibig niya, hindi rin niya nakontrol. Huli na nga nang mapagtanto nga niya na nasaktan na nga niya si Azur. Tinignan nga ni Benedict ang anak na malungkot habang nakatingin sa kanya at tila naluluhan na rin. Narinig at nakita nga nito ang lahat. Sinasaktan mo po si Ate Azu, Papa. Ang sama-sama mo po sa kanya kanina. Tinutulungan na po niya tayo eh. Naluluha na nga, nasambit ni Hero. Shh, alam ko. Huwag kang mag-alala. Aayusin namin to ni Ate Azur mo. Pagpapatahan naman ni Benedict kay Hero. Kapag malamig na nga ang ulo niya at pag naayos na nga ni Azur ang ginawa nitong kasalanan sa kanya, mag-uusap nga sila ng masinsinan. Sa ngayon, kailangan niya muna na palamigin ang init ng ulo niya dahil kung mag-uusap sila ng ganito, baka mas lalo lamang niyang masaktan ng babae sa mga salita niya at lumala pa nga ang sitwasyon. Sa totoo lang pati siya, nasasaktan na nakikita ngang nasasaktan si Azur. Samantala isang gabi naman, nagkaroon nga ng panaginip si Azur. Mahal na mahal ko kayo. Pangako na kahit anong mangyari babalik ako sa inyong dalawa. Ang madamdamin nga na saad ng isang magandang babae sa isang lalaki na may buhat-buhat na isang batang lalaki na siguro ay 2 taon pa nga lamang ang edad. Mag-ingat ka doon. Nandito lang kami ng anak mo para hintayin ka. Mahal na mahal kita. Asunta. Sumagot naman ang lalaki sa panaginip nga niya bago hinalikan ng noo ng babaeng dagngangalang Asunta. Mamimiss ko kayo. Saad pa nga nito. Mahigpit na niyakap nga ni Asunta ang kanyang mag-ama bago siya tumalikod at naglalakad na nga palayo. Habang naglalakad pa alis ang babae, tumutulong nga ang luha sa mga mata nito at bago siya sumakay sa tricycle, nilingon niya muna ang mag-ama niya at mas lalo lamang na dumami nga ang luha sa kanyang mga mata dahil umiiyak na nga ang kawawang bata at ang maliit na kamay ay nagsusubok nga na abutin siya. Paalam. Mahina at puno ng lungkot na saad nga ni Asunta at pinagmasdan na gumuhit nga ang ngiti sa labi ng kanyang asawa para kahit papaano pagaanin ang loob niya. Mag-ingat ka ron, mahal ko. Nandito lang kami para hintayin ka. Sobrang hirap nang iwan nga niya ang kanyang mag-ama. Ayaw niya man malayo sa kanila, kailangan dahil kailangan din siya ng kanyang ama na mayroong malubhang sakit. Ayaw kasi ng mga magulang ni Asunta na isama niya ang kanyang mag-ama pabalik ng Canada. Hindi rin kasi nila matanggap ang relasyon nila. Gustuhin man ni Asunta na isama ang kanyang mag-ama, hindi maaari dahil ayaw nga niya na mas lalo pang lumala ang lagay ng kanyang ama. Ayaw niya muna ng gulo habang nagpapagaling nga ang ama. Wala rin silang sapat na pera para maging pamasahe nga papunta sa Canada.
Ang usapan nila ng kanyang asawa na si Benedict ay 1 buwan lamang siya sa Canada para alagaan na nga niya ang kanyang ama at pagkatapos ng 1 buwan, babalik na nga siya sa kanyang mag-ama. Ngunit hindi yun nangyari. Dahil habang nasa impapawid nga ang eroplano na sinasakyan ni Asunta, nagkaroon nga ng aberya at bumagsak yun. Habang papabagsak nga ang eroplano at malakas ang sigawan ng mga tao, tahimik lamang na umiiyak si Asunta at nagdarasal na makaligtas sana siya para makabalik pa nga siya sa kanyang mag-ama. Patawarin niyo ako, Benedict Hero. Hindi na ako makakabalik sa inyo. At natapos nga ang panaginip na yon, nagising si Azur na tagaktakang pawis sa kanyang noo dahil sa panaginip na yon. Wala pa ring tigil sa pagbuhos ang mga luha niya. Ginala nga niyang tingin niya sa loob ng marangyang silid kung nasaan nga siya. Hindi pa bumabalik ang lahat ng mga alaala niya, pero natatandaan niya na ang iba. Tandang-tanda niyang pinakamahalagang bagay sa buhay niya na nagawa niyang malimot. Lumabas nga si Azur sa room niya. Sa labis na pagmamadali ay hindi na nga siya nakapagsuot pa ng tsinelas. Pumasok siya sa loob ng elevator. Kumakalubog nga ang dibdib niya habang ang kanyang mga luha ay wala pa ring tigil sa pag-agos. Nang bumukas na nga ang elevator, tumakbo siya palabas. Walang katao-tao sa lobby dahil madaling araw pa lamang at malakas pa nga ang buhos ng ulan. Walang tigil ang pagtakbo ni Azur, hindi niya alintana ang malakas na buhos ng ulan. At sunod-sunod nga na pagkidlat na may kasamang malakas na kulog. Maging ang malamig na simoy ng hangin, hindi niya na nga rin halos maramdaman. Ang sugat nga sa paa niya dahil nga hindi niya nakikita ang inaapakan niya, hindi niya na nga rin naramdam. Ang mahalaga lang sa kanya ngayon ay ang makarating nga sa bahay ni Benedict. Gusto nga niya na mahagka ng kanyang mag-ama. Nais niya na makita nga silang dalawa. Hindi na nga siya makapaghintay pa na mayakap ang dalawa na sobrang higpit. Benedict, Hero, anak! Patuloy nga siya sa paghiyaw pero wala pa rin naman sumasagot sa kanya. Sinabayan nga ng pagkulog at malakas na hampas ng dagat sa dalampasigan pa ang boses niya. Tinawid ni Azur ang matulis na rock formations na siyang nagsisilbing pagitan nga sa hotel na tinutuluyan niya at sa bahay nga ni Benedict. Malakas pa rin siyang humihiyaw ngunit walang nakakarinig sa kanya. Matulis ang mga bato na inaapakan niya at halos magdugo na nga ang paa niya. Sa labis sa pagmamadali ay nadulas pa nga siya at nagkaroon nga ng sugat sa tuhod at kamay. Dahil sa lakas nga ng pagkakabagsak niya, hindi nga siya makatakbo at lakad nga ng maayos. Benedict, Hero! Malakas na sigaw pa nga ni Azur habang nasa labas nga siya ng bahay ni Benedict. Mas lalo pa na lumakas ang buhos ng ulan at halos hindi na nga rin siya makahinga ng maayos dahil sa labis na pagod. Benedict! Bumukas nga ang pinto ng bahay at lumabas kaagad si Benedict. Nagulat nga na makita siya at agad din siyang nilapitan. Azur, anong nangyari sa'yo? Mahigpit nga niya itong niyakap nang makalapit na nga ito sa kanyang harapan. Nag-aalala naman si Benedict. Sobrang higpit ng pagkakayakap niya kay Benedict at humahagulgol pa nga rin siya. Patawarin mo ako, Benedict. Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya na limutin kayo ng anak natin. Hindi ko sinasadya ang kalimutan kayo. Patawarin mo ko. Nararamdaman na nga niya na natigilan nga si Benedict dahil sa kanyang sinabi. Lumayo ito sa kanya at dahil nga sa liwanag lamang ng ilaw mula sa bombilya na nasa labas ng bahay ni Benedict, ang sunod-sunod na pagkidlat ang tangi nilang ilaw, hindi nga nila masyadong maaninag ang mukha ng bawat isa. Anong sinasabi mo? Sad pa nga ni Benedict. I'm sorry. Nawala ang lahat ng memorya ko at ngayon lang bumalik ang lahat sa akin. Hindi ko sinasadya. Wala akong plano na kalimutan kayo ng anak natin. Tuluyan na ngang nawalan ng lakas ang mga tuhod ni Azur at napaluhod na nga lamang sa harapan ni Benedict. Ang ibig mo bang sabihin? Ikaw si Asunta? Oo. Ako at siya ay iisa. Kung ganun, tama ang hinala ko na ikaw nga si Asunta.
Ang babaeng pinakamamahal ko at matagal ko nang pinakahihintay. Tiningala nga niya ito. Ako nga si Asunta. Ako nga ang asawa mo, Benedict. Diyos ko. Dahan-dahan nga na lumuhod nga sa kanyang harapan si Benedict at niyakap nga siya ng sobrang higpit. Doon ay binuwas nga nila ang kanilang nararamdaman dahil sa matagal na nga nilang pagkakawalay. Walang tigil nga sa pagbuhos ng luha mula sa kanilang mga mata at sobrang masaya nga ang kanilang mga puso dahil sa wakas matapos ang mahabang panahon at lahat ng sakit ay kasama na nga nila ngayon ang isa't isa. Buong akala ko, wala ka na talaga sa amin ng anak natin. Buong akala ko hindi na kita mahaggan ng ganito. Patawarin mo ko kung hindi ko kayo kaagad natandaan. Patawarin mo rin ako kung hindi agad kita nakilala. Ang akala ko kasi kamukha mo lang ang babaeng mahal ko. Ang buong akala ni Benedict ay nawala na nga sa kanyang babaeng pinakamamahal na kahit kailan hindi nga niya ulit makikita ito at makakasama. Pinaniwalaan nga niyang sinabi ng magulang ni Asunta na namatay ito sa nangyaring plane crash. Labis nga siyang nasaktan. Labis siyang nadurog sa nangyari sa babaeng kanyang pinakamamahal. Hindi niya matanggap ang nangyari sa babaeng pinakamamahal niya. Hindi alam ni Benedict kung paano nga siya magsisimula ng sandaling makatanggap nga ng tawag mula sa magulang ni Asunta na nagsasabing wala na nga ito. Sa loob ng mahabang panahon, naniwala siya na wala na talaga si Asunta na hindi na nga ulit nila ito makakasama. Kung kaya naman, nang makita nga niyang kanyang anak na may kasama na babaeng kamukhang kamukha ni Asunta, ay pinaniwala nga niyang sarili na hindi yun si Asunta. May ibang tao yun at kamukha lamang ni Asunta. Kahit na ang puso niya gustong maniwala na si Azur ay si Asunta, pilit nga niya itong pinapagalitan ng sarili dahil doon at labis na nagagalit nga si Benedict sa sarili dahil sa tuwing nasa malapit si Azur, bumibilis lagi ang tibok ng puso niya. Nagagalit siya sa kanyang sarili dahil batid nga ni Benedict na mahal niya si Azur kahit na hindi niya pa alam ang tunay nito na katauhan. Nagagalit siya dahil sumumpa siya sa kanyang sarili noon na wala siyang ibang babae na mamahalin kundi si Asunta lamang. At ngayon, naalam na nga niyang totoo na si Azur at Asunta ay iisa na sa kabila ng lahat ay iisang babae lamang ang minahal niya. Walang mapagsidlan ang saya na nadarama ni Benedict. Higit pa nga siyang masaya dahil sa wakas makakasama na nga ulit nila si Asunta. Nabuhay nga ito at mayayakap niya ito ng sobrang higpit. Ikaw po talaga ang tunay kong ina? Umiyak nga na tanong sa kanya ni Hiro matapos nga nilang ipagtapat dito ang totoo. Oo anak, ako ang tunay mong ina. Ako ang mama mo. Bago niya niyakap ng sobrang higpit ang anak na mas lalong lumakas nga ang pagiyak. Hindi po ako makapaniwala na ikaw po ang mama ko. Sobrang masaya po ako na ikaw po ang mama ko. Kumalas nga siya sa pagkakayakap at kinulong nga niya sa kanyang mga kamay ang mukha nito na basang-basa ng luha. Shh, nandito na ako. Kasama mo na ulit ako at pangako sa'yo ni Mama na hindi na ulit tayo magkakahiwalay, ha? Ngumiti at tumango naman si Hiro. Salamat po, Mama. Salamat po at nagbalik po kayo mula po sa langit. At hinayaan po kayo ni Lord na bumalik po. Ikaw po sa amin ni Papa. Sobrang laking pasasalamat ko rin na pinalik ako ng Diyos sa inyo na kahit ilang taon man tayong nagkahiwalay, hinayaan niya pa rin na muli tayong magkakasama. Nagyakapan nga silang pamilya na pareho nga ang abot langit ng saya dahil magkakasama na nga ulit sila. Hindi pa man lubusan na bumabalik ang lahat ng mga alaala ni Asunta, masaya dahil unang bumalik nga sa isip niya ang kanyang magama. Ipinaliwanag at kinuwento nga sa kanya ni Benedict ang lahat ng mga nangyari noon at kung bakit tiniisip ng mga to na namatay na nga siya sa plane crash na nangyari at hindi makapaniwala si Asunta sa lahat ng mga nangyari. Sa lahat ng mga narinig niya, nang nakatanggap ako ng balita na nagsasabi na nasangkot ka sa isang trahedya at ang eroplano na sinasakyan mo bumagsak, labis akong nasaktan. Para akong mababaliw, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa pagkawala mo.
Hindi ko alam kung paano ko matatanggap. Nung una, hindi ako naniniwala na wala ka na. Pinapaniwala ko ang sarili ko na buhay ka pa at nagkakamali lamang sila nang akala na namatay ang aking asawa. Ngunit nakumpirma ko mismo mula sa mga magulang mo na wala ka na. Sila mismo ang nagsabi sa akin. Pinadalhan pa nila ako ng litrato ng bangkay na natagpuan. At naniniwala ako na ikaw yun dahil sa suot na singsing ng babaeng bangkay. Singsing na ako mismo ang nagsuot sa daliri mo. Kung ganun, ang mga magulang ko ang may kasalanan kung bakit hindi agad ako nakabalik sa inyo ng anak natin. Noong magising ako, wala akong matandaan na kahit na ano tungkol sa aking nakaraan, pero hindi nila nabanggit sa akin na may pamilya pala akong naiwan. Kung ganun, bakit nila ginawa yun? Paano nila naatim? Nalinlangin ako at paniwalain na wala akong pamilya at isa pa akong dalaga na gusto nilang ipakasal sa anak ng business partner nila. Naguguluhan nga, natanong pa nga ni Azur. Dahil hindi nila matanggap ang ating relasyon, Azur. Asunta, hindi nila matanggap? Kunot noong tanong nga ni Asunta. /Azur. Oo, dahil mayaman ka at mahirap lamang ako. Hindi nila matanggap na sa akin ka mapupunta dahil iniisip nila na ako ang sisira sa buhay mo. Pero dahil sa mahal na mahal natin ang isa't isa, hindi natin sinunod ang mga utos nila. Mas pinaglaban natin ang pagmamahalan natin, kaya namuhay tayo ng payak sa Costa Regus at binayaan ng anak. Naging masaya ang ating pagsasama kahit pa mahirap lang tayo. Pero hindi yun nagtagal nang hiniling nga nila na bumalik ka sa Canada dahil gusto kang makita ng ama mong may malubhang sakit at bumagsak ang eroplano na sinasakyan mo. Masaya si Asunta dahil sa wakas kasama na nga niya ulit ang kanyang mag-ama, pero nasasaktan din siya dahil sa ginawa ng kanyang mga magulang. Hindi niya lubos sa kalain na magagawa nila ito, na magagawa nilang sirain ang buhay niya, ang pamilya niya. Inilayo nga sa kanya ang kanyang mag-ama para paniwalain sa mga kasinungalingan nila. Hindi nagtagal, natagpuan na nga lamang ng kanyang mga magulang na pinagtataguan nga niya. Nalaman nila yon nung tinawagan nga niya si Excel na siyang mapapangasawa nga niya sana dahil pinaliwanag nga niyang lahat sa binata. Ayon kay Excel, ay wala itong sinabi sa kanyang mga magulang tungkol sa kinaroroonan niya, pero dahil nga sa may koneksyon ng kanyang mga magulang, nagawa nilang i-hacked ang cellphone nga ni Excel at doon nila nalaman kung nasan siya ngayon. Hindi naman siya nangamba pa dahil gusto niya naman talaga na makausap at makumpronta nga ang kanyang mga magulang dahil nais nga niya na tapusin ang lahat. Nais niyang hilingin sa mga ito na tigilan na ang pakikialam sa buhay niya at ang paninira nga sa kanyang pamilya. Minsan na silang nagtagumpay na siraan ang pamilya niya at hindi na nga niya ulit hahayaan pa na mangyari yun. Paano niyo nagawa sa akin yun, Mom, Dad? Paano niyo naatim? Napaniwalain ako sa mga kasinungalingan nyo. Galit at tumiiyak na natanungan ni Asunta. Sa mga to, nang dahil sa inyo, nawalay ako sa mag-ama ko. Nang dahil sa kagustuhan nyo, muntik pa ako na ikasal sa isang lalaki na hindi ko naman talaga mahal. Nang dahil sa inyo nasira ang buhay ko. Lumaki ang anak ko na hindi niya ako nakasama. Inakala ng anak ko na wala na ako. Paano nyo nagawa sa akin ang lahat ng to? Patawarin mo kami, anak. Sada nga lamang ng kanyang ina. Patawarin? Kung hindi pa ako tumakas sa inyo, kung hindi pa bumalik ang alaala ko, hindi ko pa malalaman na may anak pala ako at may pamilyang iniwan. How do you expect me to forgive you? Kung kayo mismo ang sumira ng buhay ko at naging dahilan para isipin ng anak ko na patay na ang kanyang ina. Sada man ng kanyang ina, gusto lang namin na maging maayos ang buhay mo. Dahil alam namin pareho na hindi ka magkakaroon ng magandang buhay kasama siya. Sad pa nga ng kanyang ina. Gusto niyong mapaayos ang buhay ko o gusto niyong umayos ang buhay niyo? Kung talagang gusto niyo na mapaayos ang buhay ko, hindi niyo sana ako inilayo sa mag-ama ko. Tinulungan niyo na lang sana kami. Hindi yung kayo pa mismong sisira ng buhay ko. Pero wala eh.
Sa halip na gawin niyo yon, mas pinili niyo pa rin na sundin ang gusto niyo. Mas pinili niyo na sirain ang buhay ko. Anak, panimula naman ang kanyang ama. Kahit kailan, ay hindi nasira ang buhay ko nung minahal ko si Benedict at mas pinili ko siya. Kahit kailan wala akong kahit na anong pinagsisihan sa pasya ko na makasama siya at sa habang buhay, siyang nasa tabi ko. Naninikip ang dibdib ni Asunta at halos hindi nga makahinga. Mahal ko kayo. Mapa, kasi magulang ko kayo. Dahil kung hindi, dahil sa inyo ay wala ako sa mundong to. Pero, mas mahal ko na ngayon ang pamilya ko dahil sila ang totoong nagmamahal sa akin. Sila ang hindi nagsisinungaling sa akin. Pasensya na po, ngunit sa kahit na anong paraan, kahit ano pang mangyari, ang magama ko ang pipiliin ko. Asunta, hindi ka maaaring umibig sa lalaking yan dahil ikakasal ka na. Sad pa nga ng ama niya. Mas una kong minahal at pinili si Benedict kaysa nagpasya kayo na ipakasal ako sa iba. Huwag po kayong mag-alala. Nakausap ko na po si Excel at pumayag naman siya na hindi ituloy ang kasal. At kung ano man ang naging kasunduan niyo at ang pamilya niya, hindi na po dapat matuloy pa yon. Mahal ko si Benedict. Mahal na mahal kong magama ko at sila ang gusto kong makasama habang buhay. Kahit kailan, walang nagbago sa pasya ni Asunta na si Benedict ang piliin kesa ang kanyang pamilya na kahit kailan hindi nagawa na maging masaya para sa kanya at hindi nga siya sinuportahan. Batid nga ni Asunta na darating din ang araw at matututunan din ng mga magulang niya na tanggapin sila. Hihintayin na nga lamang niya na mangyari yun kaysa piliin na sundin ang gusto nila. Kung ang ibig namang sabihin, hindi niya ulit makakasamang magama niya. Sad nga ni Benedict, maraming salamat sa pagpili sa amin, Asunta. Dahil sa haba ng panahon na nagdaan, hindi pa rin nagbago ang desisyon at pagmamahal mo sa amin. Nginitian nga sila ni Asunta. Kahit anong mangyari, kayo pa rin ang pipiliin ko. Paulit-ulit ko kayong pipiliin at ikaw lang ang tanging lalaking mamahalin ko. Nawala man ang mga alaala ko, pero ang pagmamahal ko sa'yo nananatili sa puso ko. Mahal kita, Benedict. Mahal na mahal din kita, Asunta. Wala akong ibang babae na minahal, kundi ikaw lang. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Matapos nga ang lahat ng nangyari, nabuo ulit ang kanilang pamilya. Hindi na ulit nagtagumpay pa ang kanyang mga magulang na paghiwalayin nga sila dahil maging si Asunta, sumumpa na kahit kailan hindi na nga ulit siya mawawalay sa kanyang magama. At sa wakas, matapos nga ang lahat, matapos marinig ni Benedict ang paliwanag ng kanyang ama, ay nahanap na nga niya sa puso niya ang pagpapatawad sa ama. Hinayaan niya na nga lamang ang kanyang sarili na maramdaman ang pagmamahal ng isang ama na matagal na nga na panahon na hindi niya naramdaman. Pinapatawad na kita, Dad. Napakalaki man ng naging pagkukulang mo sa akin bilang isang ama. Naiintindihan ko na hindi mo kasalanan ng lahat ng nangyari dahil sa hindi mo naman alam na nagkaroon ka ng anak. Patawarin niyo po ako kung naging marahas man ako sa inyo. Kung naging matigas ang puso ko, patawarin niyo ako. Mahal kita, Dad. Pagkatapos niyakap nga ni Benedict ang kanyang ama, na humahagulgol na nga sa iyak. Maraming salamat, anak. Maraming salamat sa pagtanggap sa akin na ama mo. Pangako, nagagawin ko ang lahat para maging isang mabuting ama sa'yo at lalo na ng mga magiging anak niyo ni Asunta, ng magiging apo ko. Maraming salamat, Dad. Pinapangako ko rin na sa inyo na magiging isang mabuting anak ako. Simula ngayon, ama sa aking mga magiging anak at asawa sa aking pinakamamahal na may bahay. Naging masaya rin si Dayan para sa pamilya nila Benedict at Asunta na muling nabuo makalipas nga ang mahabang panahon. Hindi tatanggi nga ni Dayan na siya nga ay umibig nga kay Benedict pero hindi niya ipipilit ang kanyang nararamdaman at hindi niya rin ipagsisiksikan ng sarili hanggang sa masirang pamilya nila dahil batid ni Dayan kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Mas pinili na nga lamang ni Dayan na mag-move on at maging masaya sa kanila dahil batid niya na may tao rin
na nakalaan talaga para sa kanya. At sa mga punto ngang yun ng kanilang buhay parehong wala nang mahihiling pa sina Benedict at Asunta. Lalo na nung humingi ng kapatawaran sa kanilang lahat ang magulang ni Asunta at nangakong susubukan na matanggap ang relasyon nila ni Benedict. Hindi pa man tuluyang natatanggap ng mga to ang kanilang relasyon, patid nila pareho na darating ang araw at mahahanap na nga rin nila sa kanilang mga pusong pagtanggap sa kanila. Ilang beses man na sinubok ang kanilang pagmamahalang dalawa, nagkawalay man sila sa loob ng mahabang panahon, hindi man nila nakasama ang isa't isa sa loob ng ilang taon, sa huli sila pa rin ang magkasama. Sa huli hinayaan ulit ng mundo na makasama nila ang isa't isa at pareho nga silang wala nang mahihiling pa. Dahil sa piling nga ng isa't isa, nahanap ang tunay na kaligayahan. Noong pinatawad nga ni Benedict ang ama, ginawa nga ni Henry ang lahat para makabawi sa lahat ng mga naging pagkukulang niya. Pilit nitong pinupunan ng absence niya sa buhay nga ng anak noon. Nakapagtapos si Benedict ng pag-aaral dahil yun ang gusto ng ama na mangyari. At yun din naman ang gusto niya. Tinulungan nga siya ng ama. Hindi pa huli ang lahat para makabawi sa kanya. At para kay Benedict, hindi pa huli ang lahat para maabot niya ang pangarap niya. At gagawin niya ang lahat para mas maging deserving nga sa kanyang pinakamamahal at sa kanilang anak. At magiging anak pa. Kursong Business Administration ang pinili ni Benedict matapos ang isang taon niya rin sa training binigay na nga sa kanya ng kanyang ama. Ang business nito sa iba't ibang panig ng bansa at binigay naman nito kay Hero ang Isla de Vres na binili nga ng kanyang ama para lang mapalapit noon kay Benedict. Natupad na nga rin ang pangarap nilang dalawa na ikasal at isa yun sa pinakamasayang nangyari sa buhay nila na kahit kailan hindi na nga nila makakalimutan. Papa! Papa! Tituya po, niabol po ko. Sigaw nga ng kanilang bunsong anak. Andyan na ako, little wave. Nandyan na ako, kakainin na kita. Pananakot naman ni Hero sa kanya. Nagkukunwaring hinahabol nga ni Hero ang 3 taong gulang na kapatid na si Wave na panay ang tili. 3 taong gulang na nga ang bunsong anak nila na si Wave ngunit sadyang malikot ang bata. Ang cute-cute ng mga anak natin. Wika nga ni Asunta habang nakatingin nga sa magkapatid. Sobra. Sad naman ni Benedict bago lumapit nga sa likod niya at niyakap siya mula sa likuran at umalik din ito sa kanyang balikat. Maraming salamat sa lahat, mahal ko. Mahal na mahal kita palagi. Napangiti nga si Asunta bago niya hinawakan ang kamay nito. Mahal na mahal din kita palagi at palagi rin kitang pipiliin. Nilingon niya ito at agad din ito na inangkin nga ang kanyang labi. Mula sa malayo ay narinig pa nga nila ang pagreklamo nga ng kanilang mga anak kaya natawa naman silang mag-asawa. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nga nila Asunta/Azur at Benedict. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Rosemary Vasquez, Rufa Gallego, Goldfinger, Emir Ibno of Zamboanga City, Steve Kiopa, Ellie Manalili, Presbyteros Rose, Emily Borak, Wilma, Hortensia Labayo, Speed Uno, Presbyteros Rose, Ostonalito, Rosemary Corpus, Andre Corpus of San Fernando, La Union, Neva Fajardo, Nesbeth Hanaban, Jen sa Sylvia Alvior, Geraldine De Jesus, Estela Etcher, Helen Murillo, Nesbeth Hanaban, Steven, Josefa, at shoutout na rin po sa lahat. Maraming salamat po!